namin na hindi ka po naka-bounded, Panginoon, sa isang lugar, Lord, we have different, oh God, situation, iba't iba pong lugar. But Lord, you are able to unite us, Lord, in your spirit. Continue, Lord, to speak to us, and Lord, be glorified in the mighty name of Jesus. We thank you, God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Pwede po ba akong makahiling, na pwede po ba nating i-type po ito? Worship in the middle of wilderness. Ay, sorry, natanggal po. Sige po, i-type po natin diyan. Hallelujah. Worship in the middle of wilderness. Habang tinatype mo yan, kapatid, i-ask mo na din yung sarili mo kung nasa wilderness season ka ba ngayon. Okay, so salamat po, Ate Ann. Yes, worship in the middle of wilderness. Worship in the middle of wilderness. Kapag naririnig po natin ang worship, ang una agad nating maiisip is to sing to the Lord, but uulit-ulitin natin sa gawain po na ito na hindi lang po yun yung worship. Worship is also obedience to God. Worship is having deep reverence to God. And the word worship, titignan natin yan, yung salita na yan, ay worship. Ibig sabihin, dapat kilala mo yung sinasamba mo. Alam mo yung halaga ng sinasamba mo. At kapag naintindihan mo kung gaano kadakila ang Diyos, hindi ka magdadalawang isip na ibigay sa Kanya ang buhay mo. At hindi lang po basta-basta worship ang ating pag-uusapan, because we will talk about worship in the middle, sa kalagitnaan ng wilderness. Hallelujah. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong picture po na ito. Sa wilderness po ito, mga kapatid. Ito po ay first-hand photo po ito. Ako po ang nag-picture nito sa biyaya po ng Panginoon. At di ako magsasawa na ipatotoo sa inyo na binayaan ako ng Diyos na makasama sa Holy Land Tour. Isa po dito ay mapunta kami sa Jordan. So, ito po ay sa Wadi Ram. Makikita nyo po yung wilderness. Ayan po siya. Parang infinite, parang walang katapusan. Pag sinabi natin yung wilderness, ano yung una mong maiisip? Parang kahit paikot-ikot ka dyan, discouraged ka, wala ka malang makitang tubig, napakainit, dito pa nga lang init-init na, how much more dito? At yan po, baka hindi kayo maniwala. Ayan, naglagay ako ng kaunting isa na may mukha po ako dyan. So, hindi tignan po natin, ito pong disyerto na to, ay ito ang some part na kung saan nagpalibot-libot ang mga Israelita before. So, ano po yun sa akin? It's a great honor na makaapak mismo sa disyerto, sa ilang or sa wilderness na kung saan nagpalibot-libot si Moses before. Kakaiba pong experience, iba po yung joy, iba yung amazement ko, iba po yung pakiramdam, na ako mismo ay makapunta dito. So just imagine po, sumahay lang po kami diyan sa sasakyan, at nag-stay po kami dyan, and then nag-picture-picture, tinanaw po namin, at habang andyan ako, nag-reflect ako, naggrabe pala yung naranasan ng mga Israelita. Kaya pala yung mga nagre-reklamo kasi hindi madali ang wilderness. Minsan, ang bilis natin mag-judge doon sa mga Israelite, pero hindi po madali ang wilderness. Napakainit, talagang makikita mo, parang wala na tong katapusan. Pare-pare sa lalaki ng mga, ng mga bato. Parang, paano makakalabas dito? That's the feeling. I would like to share this video. Ayan. So, nag-take lang po ng video. Ganyan po kalawak, yung wilderness. Pinagpan po namin. So, grabe, napakalayo, napakalawak. Hindi natin mahilarawan. Yan. Imagine how wide it is na pag andyan ka, parang ang liit-liit ko lang, na mapapaisip ka lang, may katapusan pa ba itong wilderness na buhay ko? Sino po dito nasa wilderness? Nasa moment of discouragement, parang paulit-ulit ka lang sa sitwasyon mo, sunod-sunod yung pagsubok mo, after this, meron na naman, sunod-sunod yung problema mo sa buhay, ang tindi-tindi ng mga pinagdaanan mo. But today, ito po, tulungan tayo ng Panginoon, ma-deliver natin to as short as we can, para ma-emphasize lang natin yung gustong sabihin ng Panginoon. We will talk about this one, worship in the middle of wilderness, because I believe na yung mga Israelita, pagkagaling nila sa Egypt, nung dinala ni Lord sila doon sa wilderness, pwede namang dalhin agad doon sa promised land, pero matalino ang Diyos. Kailangan mo palang dumaan sa wilderness
bago makarating sa promised land. So, wilderness is not your final destination, mga kapatid. So, kung ikaw ay nasa wilderness ngayon, this is the message that you can worship in the middle of wilderness. So, sa oras po na to, ayan, dumating po si Ate Pam. Praise God. So, pag-uusapan po natin dito sa Deuteronomy 8, sabi po sa verse 1, mga kapatid, this is for us. It's not just for the Israelites, okay? Kukunin na natin agad yung prinsipyo kasi gusto nating tumbukin agad yung gusto sabihin ng Panginoon. Be careful to follow every command. Hindi ka lang mag-follow. Kailangan mo din ng awareness, how to follow. Every command I am giving you today. So this is the principle na araw-araw, merong ipinapagawa ang Panginoon sa atin. Araw-araw, may ini-instruct ang Panginoon sa atin. Araw-araw, may binibigay sa atin si Lord na anak, ito yung kailangan mong gawin. And we should be careful to follow those commands. Alam niyo po, 10 commandments lang yung summary na binaba na isinulat doon sa bato ng ating Panginoon na ibinigay kay Moises. Pero overall, more than 600 commandments. Yun. At doon sa New Testament, naging 2 na lang. In fact, the greatest commandments are love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And then, love your neighbor as you love yourself. So, this is a great and important reminder po mga kapatid na araw-araw may binibigay na instruction, may pinapagawa po ang Panginoon, and we need to be careful as we follow those commands. Ang tanong, yung pinagawa ba ngayon ni Lord sa'yo ngayong araw na ito, nagawa ba natin na maayos? Yung pinagawa ba sa atin ni Lord nung nakaraang buwan, nung mga nakaraang taon, nagagawa po ba natin yun? Or hinahayaan na lang po natin? Bakit kailangan natin yung gawin? So that you may live. Na hindi ka lang mag-e-exist, kundi mabubuhay ka. And not just to live, but to increase. In other translation, ginamit po dyan ang multiply. Not just to live, hindi ka lang para mabuhay, kundi para ikaw ay mag-multiply. And I believe na ito po yung disenyo ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na hindi ka lang pumabuhay, okay? Buhay ka ngayong araw na ito para lang makasurvive. You are not designed just to survive. You are designed to multiply. Sa buhay ko, sa buhay ni Tita Mega, sa buhay ni Ate Ann, sa buhay po ng bawat isa, ay dinisenyo po tayo ng ating Panginoon para mag-multiply. Sumagana po tayong lahat for us to increase. And that is the beauty of following God. You will not follow God for you to increase, but you will follow God. It's because alam mo that He is worthy to be worshipped. Again, yung salitang worship, pag titignan po natin yung sa mas malalim, it is worth, halaga, worship. So, ibig sabihin, once you worship the Lord, alam mo yung halaga niya, alam mo kung gaano siya kadakila, hindi ka magdadalawang isip na sumunod sa Kanya. And this is the main foundation. Now, pag naintindihan po natin yun, you will live and you will multiply. At hindi ka lang magmumultiply, you will enter. Hindi ka lang makakapasok sa pangako ng Diyos, kundi ang sabi dito, you will possess the land. Yung ipinangako sa'yo ng Panginoon ay mapapasa iyo. Amen? And that is the design, that is the promise of God, na kung ano yung ipinangako niya sa iyo, Ate Ann, na kung ano yung ipinangako niya po sa atin ngayon, sino ba yung mga dito? Kung ano yung pinangako niya sa iyo, Mami Yoli, Mami LB, ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang mabuhay, hindi ka lang mag-multiply, hindi ka lang makapasok doon, kundi ikaw mismo maranasan mo, mahawakan mo, talagang malakaran mo yung pinangako ng Panginoon sa iyo. At sabi po dito sa verse 2, remember how God led you all these 40 years. Ipinapaalala sa mga Israelita, alalahanin ninyo how God led you all these 40 years in the wilderness for us to give our all-out worship to the Lord. Dapat maalala mo na yung pag-lead sa iyo ng Panginoon sa wilderness na yon, God is faithful. Hindi po sila pinabayaan ng ating Panginoon. At hindi lang ito patungkol sa mga Israelita. Just imagine 40 years. Ilang taon na po tayo? Ako 23 years and I believe that 23 years God is faithful. I believe na dahil lang sa biyaya ng Diyos kung bakit ako naririto at napakahalaga, wag po nating makakalimutan kung gaano kabuti ang Diyos. At alam niyo po sa wilderness, bakit kailangan tayong mag-worship sa kalagitnaan ng wilderness, sa kalagitnaan ng hopelessness, sa kalagitnaan ng discouragement? Because wilderness is important. Pushing you to your limits, testing you so that He would know what you were made of, whether you would keep His commandments or not. Number 1, mahalaga
na maintindihan natin na ito yung wilderness for you to give your worship to God. Kasi kung hindi mo to naintindihan, ang paningin mo lang sa wilderness, ay, pinapahirapan lang ako dyan. Nakakapagod na, nakakainip na, ayaw ko na ng wilderness, ayaw ko nang sumamba sa Lord kasi andito ako sa wilderness. No. The greater or the wider yung wilderness na nararanasan mo, the deeper worship you should do. Kasi hindi po basta-basta ang wilderness. Wilderness in our lives are intentional. Intentional po ang Panginoon. Bakit tayo nakaranas ng wilderness? Yung mga problema, mga pagsubok, no, mga sakit, mga pighati na nararanasan natin. Number one, because it pushes you to your limits. Wilderness is pushing you to your limits. Ilalabas ka sa comfort zone mo. Ilalabas ka sa akala mong doon ka na lang. Ilalabas ka sa mga bagay na, ay, kaya ko pala yung gawin. Ay, pwede pa pala itong mangyari. It will push you to your limits because I believe that God is limitless. Ngayon, si Lord gusto niyang lumakad sa limitlessness. The Lord wants you to walk beyond your limits. Kasi kapag ikaw ay nasa Panginoon, dapat yung isipan natin, hindi ka nalilimitado ng sitwasyon, hindi ka na nalilimitahan ng emosyon, hindi ka na nalilimitahan ng mga tao sa paligid mo. You should see wilderness as an element na gagamitin niya ng Panginoon para itulak ka pa at para makita mo, pwede pa palang mangyari ito sa buhay ko. Pwede ko pa palang maranasan yung mga ganito na akala ko imposible na. But if nakita natin yung wilderness na ito ay biyaya ng Panginoon, in fact, wilderness is a gift, mga kapatid, na makikita natin that wilderness is very helpful for us to be pushed para itulak tayo sa kung ano lang yung limitasyon natin. Makikita mo na marami pa pala nais iparanas sa akin ang Panginoon. Pangalawa, wilderness is important because it tests and it exposes the heart. Ang isang laman ng isang lalagyan, hindi mo makikita yung laman niya hanggat hindi na shake. So kailangang ma-shake, kailangang matest, kailangang dumaan sa matitinding pagsubok, para makita kung puro. Makita yung langis, yung olive oil. You need to crush it para ma-release yung olive oil. Marami tayong mararanasan para ma-expose yung puso natin. Napakadali lang maging okay kapag okay ang sitwasyon. Napakadaling sumamba sa Diyos kapag maraming biyaya. Pero paano kapag naroroon ka na sa wilderness ng buhay mo? Kapag naroroon ka, sunod-sunod yung problema, itetest yung patience mo, itetest yung love, itetest yung gentleness, itetest yung faithfulness. Pag walang-wala ka na, kapag nasa zero ka na, will you still worship the Lord? Kapag andoon ka na sa testing ng buhay mo, will you still worship the Lord? Kasi sa mga testing po na yan, i-expose ng Panginoon kung ano talaga yung nasa puso natin. For example, ang daming nangyayari, and then makikita mo, kulang pa pala ako sa patience. Ibig sabihin, doon pa tayo huhubugin ng Panginoon. Makikita, kulang pa pala ako sa gentleness, ito pa yung kailangan kong ipahubog sa Panginoon. Testings, wilderness are very important, mga kapatid, para ma-expose yung kailangan pang baguhin sa atin ng Diyos. Kaya kapag nasa wilderness tayo, i-take advantage natin yun for our growth. Because again, wilderness is a gift. Huwag ka agad maging attached sa promised land kasi may mga matututunan ka sa wilderness na hindi mo na matututunan sa promised land. And wilderness will teach us and it will align us in the Word of God. Kung titignan po natin ito, testing you so that He would know that you were made of whether you would keep His commandments or not. Tuturuan po niya tayo. Ito yung salita ng Panginoon. Kapag tayo ay nasa pagsubok, lagi ito yung tanong, Lord, ano po yung itinuturo mo sa akin? Kasi marami tayong pwedeng maisip, bakit mo naman ito sa akin? Bakit paulit-ulit akong nasaktan? Bakit paulit-ulit itong nangyari sa akin? Ang dami ko nang naranasan na pain, pighati, lahat-lahat na. Pero
alam niyo, ang pinakamasarap na pwede mong maitanong sa Panginoon, Lord, ano po yung itinuturo mo sa akin? Kasi yung mga tao na nakasakit sa'yo, yung mga bagay na nakasakit sa'yo, yung mga sitwasyon na nakasakit sa'yo, elemento lamang yan ng Panginoon para matuto tayo. At kapag naintindihan natin yon, sa kalagitnaan ng wilderness, sasamba at sasamba ka sa Panginoon. In verse 3, mga kapatid, sabi po dito in Deuteronomy 8, He humbled you. Inumble kayo ng Panginoon, sabi ni Moises, causing you to hunger. Just, I want to highlight this, causing you to hunger. Ibig sabihin, nagutom yung mga Israelita at inayaan niyo ng Panginoon. Minsan, hahayaan ni Lord na maranasan mo yung tagutom, maranasan mo na maging zero, maranasan mo na magipit, maranasan mo na dumaan ka sa matitinding testing para makita mo na ang Diyos ang siyang magpro-provide. Paano mo makikita na ang Diyos ang magpapagaling kung hindi mo mararanasan ang matinding karamdaman? Paano mo makikita na ang Diyos ang magpro-provide kung hindi mo maranasan na mawalan? Just imagine how intelligent God is that He will cause you to hunger but at the same time hindi ka niya hayaan sa sitwasyon na yan. He will feed you. At yung mana na yun, hindi to basta-basta. Ito ay galing sa langit na para bang sinasabi niya na ako yung tatay niyo na nasa langit at nakikita ko ang lahat ng pinagdadaanan niyo at ako ang magpro-provide lahat ng pangangailangan niyo directly from heaven. And that is amazing, right? Which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone. Kaya ito nga, pag naintindihan natin yung wilderness, doon sa promised land, walang manna from heaven. Marami ng pulot doon, madami ng pagkain doon. Hindi nila mararanasan ito kung hindi sila dumating or dumaan sa wilderness. And there are some miracles of the Lord na mararanasan mo lang kapag andoon ka sa matinding pagsubok ng buhay mo. But on every word that comes from the Lord, we are not just talking about bread. We are talking to temporary pleasures ng mundo. To teach us na hindi lang tayo nabubuhay sa trabaho, sa mga bagay na nandito sa mundo, hindi lang tayo nabubuhay sa source of income natin, hindi lang tayo nabubuhay sa nakakapag-satisfy sa flesh natin, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Mga kapatid, sabi po dito, kung babalikan natin, hindi ko lang nailagay dito, in verse 8, I think, tayo ay tinuturuan ng Panginoon, 6, 7, 8, tinuturuan tayo na parang siya yung tatay natin na nagdidisiplina sa kanyang mga anak. At sabi din sa Hebrews na dinidisiplina niya ang kanyang mga anak sapagkat mahal niya tayo. Ngayon, kapag hindi na natin nakikita yung pagdidisiplina ng Diyos, ibig sabihin hindi niya tayo mahal. Kaya pag ikaw ay dinidisiplina, pinapalo, minsan talagang may nagtatap sa'yo, kinokorek, di ba? That is the symbol of God's love for us. Kasi ang gustong sabihin dito ng Panginoon, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh ng inyong Diyos. Mga kapatid, SFC family, this is a great reminder for us na huwag mong kakalimutan si Lord. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Every single day may pinapagawa, may instruction, may inuutos ang Panginoon. At kung kayo'y namumuhay na ng sagana, ito po ay panawagan na kapag ikaw ay nasa breakthrough ka na, kapag ikaw ay nasa blessing ka na, kapag ikaw ay naranasan mo na, andoon ka na sa promise ng Panginoon, namumuhay ka na sa nag-uumapaw na pagpapala, kapag nakatira na sa magagandang bahay, kapag marami ng alagang hayop, kapag nandoon na sa promised land, anong sabi? Huwag kayong magmamalaki. Huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Kapag ikaw na ay nasa lupang pangako, huwag na huwag mong kakalimutan na dahil lamang yan sa biyaya ng ating Panginoon. Kapag ikaw na ay promote, kapag ikaw na ay itinaas, kapag ikaw na ay blines, it's not about you. It's all about the faithfulness of God na siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang. Yung wilderness na ilang taon po silang nagpalibot-libot na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. When we take it symbolically, marami pa tayong mararanasan. Sa wilderness, marami po ito, literal. Pero in our life, as we go through in the wilderness of our lives, we will encounter different struggles. Marami po tayong mararanasan at ipaparana sa inyo, Lord, yung matitinding level ng pagsubok. At ibig sabihin, kapag patindi na ng patindi ng level ng pagsubok, patindi na din ng patindi yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi dito, nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig. Sometimes, talagang iaalaw ni Lord na wala na. Mawalan ka ng ganito, dumating ka sa 0 point, dumating ka sa pinakamatinding pagsubok para ipakita niya na walang imposible sa kanya, na kaya niyang magpabukal ng tubig mula sa isang malaking bato.
That's how amazing our God is. Mga kapatid, 16, kayo'y pinakain niya roon ng mana. Sa wilderness, the Lord will provide. Sa wilderness, the Lord will heal. Sa wilderness, the Lord is with you. Isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas, ito, I would like to emphasize this one, mga kapatid. Pinaranas na kayo ng hirap. Lahat, isipin mo lahat ng suffering na naranasan mo, lahat ng hirap, lahat ng pain, lahat ng sakit, lahat na ng naranasan mo at mararanasan mo pa, pinaranas niya po yan para tayo ay subukin at para tayo ay turuang magpakumbaba. At ang lahat po ng ito ay para sa ikabubuti rin po natin. Minsan, sinisisi natin yung sitwasyon, sinisisi natin yung mga tao, sinisisi natin yung sarili natin, sinisisi natin yung mga nakapalibot sa atin. Pero alam nyo, tunay, all things work together for good. That sometimes the Lord will allow sufferings for us to test and for us to be reminded and to be humble in front of the Lord. At ang lahat po ng ito ay para sa ikabubuti rin po natin. Kaya wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Kapag andoon ka na sa pangako ng Diyos, kapag andoon ka na sa tinataas ka na ng Panginoon, bine-bless ka na ng Panginoon, wag mong iisipin na dahil ito sa sarili mo. Dahil lahat ng yan ay dahil sa Panginoon. Alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang mga pangako sa inyong mga ninuno. At sabi nga diyan, kapag tayo, mga sumunod na verses, di ko man nailagay diyan, sabi nung kapag tayo tumaliwag or tumaliwas sa nais ng Panginoon, sumamba tayo sa Diyos-Diyosan, itong mensahe sa mga Israelita, tayo ay makakaranas po ng bad consequence or kaya tayo ay makaranas ng pagpapalo. Tayo ay lilipulin ng Panginoon. At ayaw natin yun. Kaya kahit nasa wilderness ka, ibigay mo yung best worship mo sa Panginoon. Sa kalagitnaan ng pagsubok sa buhay, piliin mong magpuri sa Panginoon sapagkat tunay nga po that God's faithfulness is not bounded in our situation. God's faithfulness is always available sa lahat ng season. Sa totoo lang, nakakailang sa ilang. Tama po? Nakakailang sa ilang, hindi maganda. Walang ganda. Hindi mo makikita, wala kang like mga garden, walang katulad kapag sa beach or kaya doon sa magagandang places. Nakakailang po sa ilang, but this is the reminder. Kailangan natin dumaan sa ilang. Pero kung gaano ka magtatagal, choice mo na yan. Alam nyo, ang will lang ng Panginoon doon sa mga Israelita, maikli lang na panahon. Kailangan nila yun, pero maikli lang. Pero dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa hindi pagsunod, dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon, tumagal sila ng 40 years. Now, the Lord wants us to go through in wilderness. But it is up to us kung gaano tayo magtatagal. At kung paulit-ulit ka dyan, marami pa siguro kailangan pang mabago sa atin. Lord, pahabain mo ang pasensya ko. Pero tuwing nilalagay niya tayo sa sitwasyon na mai-stretch yung patience natin, hindi tayo nakakapasa. So, paulit-ulit lang yan. Hindi tayo pupunta sa next level hanggat hindi natin napagtatagumpayan yung first level. So, mahalaga po ang wilderness, mga kapatid. And as we conclude, masarap po mag-worship sa Panginoon kapag nasa promised land. Totoo po yan. Pero kaya mo pa rin bang mag-worship habang nasa wilderness ka? Kapag andoon ka na sa sitwasyon na hindi na po maintindihan yung mga nangyayari sa paligid mo, hindi mo na maunawaan yung mga nangyayari sa paligid mo, will you still worship the Lord? Will you still give your best to the Lord? Will you still follow every instruction of the Lord? Marami pong gustong iparanas sa atin ng Panginoon. May pangako po ang Diyos sa atin na kaligtasan sa pamilya mo, Ate Aima, na marami pong gusto iparanas si Lord. Papupuntahin niya tayo sa iba't ibang lugar, ipalaganap ang kanyang salita. Mga pangarap po natin, Ate Ivy, Mami LV, Tita Yoli, maraming gusto iparanas ng Panginoon. But will we still worship the Lord kahit wala pa tayo sa promised land, kahit nasa wilderness? Again, wilderness is not your final destination. Kaya naman po ibigay po natin ang pagsamba. Nasa season ka man ng breaking, nasa season ka man ng testing, magpuri ka sa ating Panginoon. Ayun lamang po, purihin po ang ating Diyos na buhay, pagpalain po tayo. Amen. 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 Praise God. Hallelujah.